What's up YouTube? Magandang araw sa inyo. Motive here. For today's episode, aayusin natin yung ating makina or head ng ating motor na may oil leak. Yung tagas niya ay nanggagaling dito sa itaas ng bahagi at umabot na din dito hanggang sa baba, dito sa ating exhaust. Yung motor pala natin is XRM125 carb type na 2016 model at na-acquire natin siya year 2017. Medyo matagal na din, kaya nagkakaroon rin siya ng mga oil leak. Yung mga reasons ang pagkakaroon ng oil leak, isa na dyan yung bad engine gasket, damaged oil drain plug, loose drain plug, at damaged oil seal. Bumili pala tayo ng tappet o-ring. Ito yung ilalagay natin sa kanyang valve cover. Nabili natin siya online at nagkakahalaga ng 39 pesos. Sa tingin ko, genuine naman siya at made in Thailand. So magtatanong kung saan siya po ito nabili, just comment down below para maibigay ko sa inyo yung link ng shop. Dalawa pala yung binili natin kasi dalawa din itong papalitan natin. Dito sa taas, tsaka isa din dito sa baba. Although wala pa naman siyang leak, palitan din natin para isahan na lang. Tsaka matagal na rin itong motor natin, kaya baka di rin magtagal, mag-leak na din siya. Kaya papalitan na natin. Sa katagalan kasi, yung ating mga o-ring, numinipis siya, nag-flattened or nag-shrink dahil sa init ng makina. Pero kung wala kayong o-ring, pwede na siguro yung mga gasket maker. Tingin ko effective naman siya. Sa pagtatanggal nga pala ng ating valve cover, isang tulang ang gagamitin natin. Isang 8mm na close wrench. Kaya huwag na natin patagalin. Tanggalin na natin. Sa pagtatanggal, pihitin lang natin siya counterclockwise. Ganon din dito sa taas, pihitin lang natin siya counterclockwise. Tanggalin na natin. Ayun, tanggalin natin. Medyo dumikit siya ng konti kasi medyo matagal na rin na hindi siya nabubuksan. Ito na yung ating valve cover. Kung mapapansin nyo, nag-flat at nag-shrink na siya. Kaya talagang tatagas yung ating oil dito sa ating valve cover. Tanggalin na natin yung kanyang lumang o-ring. Ganito na yung itsura niya after 7 years. Nag-flat na talaga siya. Kaya walang duda, talagang tatagas na yung kanyang langis. Punasan muna natin bago natin ilagay yung kanyang bagong tappet o-ring. Ilagay na natin itong kanyang bagong o-ring. Sa pagkakabit naman ng ating tappet o-ring, i-fit natin siya ng maayos para masiguro natin na hindi ulit magkakaroon ng tagas dito sa ating valve cover. Yan, isiksik natin ng maayos. Then, sa tingin ko okay na. At kung sa tingin nyo okay na, ibalik na natin. Before pala natin ibalik itong valve cover, punasan muna natin yung kanyang paglalapatan, which is nakalimutan natin. Ibalik lang natin yung mga bolt na tinanggal natin. Pihitin lang natin siya clockwise. Sa paghihigpit naman, hindi naman kailangan sobrang higpit. Dapat yung sakto lang. Pag nasobrang kasi sa higpit, baka ma-loose thread yung pinagkakabitan ng mga bolts. Machine shop ang bagsak nyo nyan, or worst, baka magpalit pa kayo ng block. Dito pala sa baba, same process lang dun sa nauna. Turn nyo lang counterclockwise yung dalawang bolts. After nyo matanggal yung inyong mga bolts, dahan-dahan yung tanggalin yung inyong valve cover dito sa baba. May konting oil kasi yan na pwedeng matapon. After natin matanggal, punasan muna natin. Alisin at ilagay na din natin yung tappet o-ring sa kanyang valve cover. Kaya ng sabi ko kanina,
dapat fit na fit yung pagkakalagay ng ating tappet o-ring para siguradong walang magiging tagas. After natin mailagay, punasan na din natin yung paglalagay ng valve cover. After nyan, tsaka natin siya ibalik. I-check nyo nga pala yung inyong mga oil level kung nagkaroon ng tagas o oil leak ang inyong mga makina. Baka kasi lagi nyo pang ginagamit yung inyong mga motor and yung inyong oil level ay nasa low na pala. Sa pag-check ng oil level, punasan nyo yung dipstick ng malinis na basahan. Tsaka nyo siya ibalik sa loob. After that, tsaka nyo ulit bunutin para makita nyo yung kanyang oil level. Yung oil level natin kahit pa paano pwede pa naman. Lagpas pa naman siya sa guhit. Pero mag-change oil na rin tayo ngayon. Ang gagamitin nating oil, ito, Castrol na active. Kumuha nga pala tayo ng konting gasolina at lumang toothbrush para panglinis dito sa mga oil stain dito sa ating engine. Para makita natin kung magkakaroon pa ba siya ng tagas or oil leak after natin may kabit yung kanyang mga bagong tappet o-ring. At ayun, nalinisan natin siya. Wala na yung mga dumi at yung mga oil. Balikan ko siguro kayo pagkalipas ng ilang mga araw. Bigyan ko kayo ng update kung wala na talagang tatagas na langis. Honest update muna tayo. Ito na yung motor natin after 3 days. Nasa 90 kilometers na din yung itinakbo. And as you can see, wala namang naging leak or tagas. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Kung nakatulong at may natutunan ka sa ating video, please like, share, at subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!